na ang Pilipinas sa listahan ng halos ng mga bansang may pinakamalaking 12.6 million Filipino families are Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay mahigit 110 milyon base sa pinakauling census at mga projeksyon nitong mga nakaraang taon. Araw-araw, paulit-ulit nating naririnig ang mga salitang kahirapan, kakulangan at paglobo ng populasyon. May mga ulat tungkol sa paglago ng ekonomiya, tumataas ang GDP, lumalaki ang merkado. Pero minsan, mas mabilis pa ang chismis ng kapitbahay kaysa sa maramdaman ang tinatawag nilang paglago. Mas ramdam pang dagdag 50 sa kada kilo ng bigas kaysa sa dagdag porsyento sa ating economic growth rate. Kung may pag-unlad, bakit marami pa rin ang naghihirap? At dito nagsisimula ang mas malalim na pagtingin sa tunay na hapag ng bawat pamilya. Sa silangang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang probinsya ng Catanduanes, isla na tila tahimik ngunit puno ng hamon sa likod ng kanyang mga baybayin. Ayon sa pinakahuling datos, mahigit kumulang 271,000 katao ang populasyon sa Catanduanes sa taong 2020 at patuloy pa rin ang paglaki nito. Sa talaan ng Philippine Statistics Authority para sa taong 2023, ang poverty incidence sa Catanduanes ay humigit kumulang 23.5%, mas mataas kaysa sa taong 2021 na 16.8% lamang. Ibig sabihin, sa 30.6% kabuuang populasyon ng Catanduanes o mahigit 85,000 katao ang kabilang sa mga pamilya na ang kita ay hindi sapat para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ang mataas na kahirapan ay hamon sa income distribution sa probinsya ng Catanduanes. Marami ang nahihirapang kumita habang ang iba ay patuloy sa pag-unlad. Dito sa probinsyang madalas tamaan ng kalamidad, ang pag-unlad ay hindi lamang usapin ng kita. Ito rin ay usapin ng katatagan. Pero hanggang saan ang hangganan ng katatagan kung patuloy itong sinusubok sa pang-araw-araw na hapag ng bawat pamilya? Sa loob ng islang ito, isang bayan ang magsisilbing lente ng ating pagtalakay. Ang Bato. Isang tahimik na lugar sa unang tingin. May palengke, may paaralan, may munisipyo. Normal ang takbo ng araw. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga kwento ng pagsisikap at pag-asa. Sa bawat numerong inilalabas sa ulat, may magulang, may pamilya, at may batang nangangarap. Tumal niya. Siyempre, grabe ba ganin niya, bayadan sa mga munisipyo. Kaya, kumbaga, nakaka-apekto siya at yung mga customer na iba, di man nag-hayari na sila pag mga mahal. Sa araw-araw na pasada, sapat po ba ang kinikita ninyo kumpara sa gastos? Depende sa kita. Kung 500 kapos. Kayo lang talaga, pero ako nga so wag ko gumantrabaho, pero tapos pa siyempre. Ang sa kuya mo na hinakit man sa mga transport, ang munisipyo, di ka padagupning, kolorom. Magandang umaga po. Ano pong pangalan ninyo? Imelda Tabliso. Ilang taon na po kayong nagtitinda dito sa palengke? Siguro mga 5 years na. What na? Kapag tumataas po ang presyo ng bilihin, paano po ito nakakaapekto sa inyo? Naapektuhan man kami dahil sa puhunan. Para sa akin dahil siyempre may mga maintenance din akong binibili. Ganun. Kaya minsan, medyo kulang din talaga. May mga programang inilulunsad, may mga pulisiyang ipinapatupad, may mga planong inilalahad, ngunit nananatiling hamon ng tanong. Umaabot nga ba ang tulong sa mas higit na nangangailangang pamilya? Sa likod ng mga numerong naririnig natin sa balita, may mga plano at programang inilalatag ang pamahalaan.
Narito tayo ngayon sa Municipal Hall ng Bato upang mas maunawaan natin ang aktwal na epekto ng bawat programa sa bawat pamilya. Good afternoon. I am Engineer Franklin T. Toledana, civil engineer by profession and a registered environmental planner. So sa kuyang trabaho as MPDC, as the MPDC means Municipal Planning and Development Coordinator. So gabus na development and coordinating activities ng LGU kagi sa kuya. Yung poverty incidence, dati kan 2014, we are 57% household living below the poverty threshold. And habang awat ang panahon, yung latest namo is nasa 18% na lang ang poverty incidence. Actually, hindi naman kami basta-basta mag-implement ng mga programs and projects na walang basihan. In terms of social services caters women, senior citizens, children, and all other walks of life. So, sa hiling sangunyan baga, sa LGU Bato, igamaning igaapod na mga indigent families. So, in coordination with other national government agencies such as DTI, DSWD, Department of Agriculture, also in terms of health services, binibigyang pansin din ng LGU Bato yung programa para sa kalusugan. Kasi kung ang kalusugan ay medyo napapabayaan, so kailangan ng doble programa. So pag medyo malakas, magandang kalusugan ng mga mamayang batunhon, so hindi kailangan na masyadong programa. Kasi parang projected na rin yan eh. As the population increases, yung tinatawag national tax allocation, yung nare-receive ng LGU Bato from the national government, dumadami din yun. So, may mga programa na rin na o guidelines na binigay kung ano lang yung mga dapat punduhan such as water system, electrification, rice distribution, health stations, schools. So, pag ang population nag-i-increase, i-ensure din namin na dapat yung programa nakaangkop din dun sa population. So kung ano yung pangailangan ng isang barangay through the ugnayan sa barangay, through the barangay visitation ng mga local officials, alam namin kung ano yung dapat na pagbibigyan ng pansin sa mga sektor na nangangailangan. Sa aking palagay kasi dapat lahat na sektor may pakialam. Kasi usually, may mga tao, may mga grupo na parang parang hesitant. O yung tinatawag na, o yung kultura bagang walang pakialam. Kasi dapat lahat involved. Kumbaga yung sinasabing inclusive. So dapat lahat kasali. Kasi kung ang isang grupo, parang hindi siya involved sa parang walang ownership, di ba? So kung may programa na may isang grupo, may magkakailang grupo na hindi nakikialam, paano naman ang feelings ng mga nag-i-implement? Parang, ba't ganun? Ba't kami lang? Ba't sila hindi nakikialam? Pag walis ting-ting, mahirap makapag-sighid. Pero pag sighid na talaga, pag kaning nakula. And good thing is meron na kaming local public transport route plan, and we are very humbly speaking na kami lang sa Bato, entire di Catanduanes, 11 municipalities ang merong LPTRP. And yung sabi mo about sa habal-habal, though bawal ang habal-habal legally kasi bako na dapat na maging mode of transportation. But duman sa LPTRP niya sabi ko, pinag-discuss ko duman na one of the mode of transportation sa Bato is habal-habal. Kasi may mga areas sa Bato na di man naaabot ng tricycle. So they prefer to use the habal-habal. So yung concern na sinasabi mo, paano mas ma-addressan? The PNP and the local Peace and Order Council, pinag-meetingan na yan, and they will ensure na sa mga kolorum, bako manadadako po, wawarningan na dapat maging legally, tangani magayin suklaw ng tanong. Habang tumatakbo ang araw, patuloy ang pag-ikot ng ekonomiya. May bumibili, may nagbebenta, may nag-aaral at may nangangarap. Sa papel, may pag-unlad.
Sa datos, may paglago. Tumataas ang porsyento, gumaganda ang ulat. Ngunit ang tunay na tanong, ilan ang pamilyang tunay na nakakaahon? Ilan ang may sapat na pagkain sa hapag? At ilan pa ang patuloy na kumakapit? Kumakapit sa maliit na kita, pag-araw-araw na pagsusumikap, sa pag-asang bukas ay masigagaan. Sa dulo, ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lang batayan, kundi ang pag-asa ng bawat pamilya na magkaroon sa hapag. Mula sa bayan ng Bato, ito ang kwento sa hapag na pag-unlad. To fall